Magandang umaga po sa lahat muli, sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, sa araw na ito na kung saan tayo po muli magpasalamat sa ating pong Panginoon na kung saan ay binigyan tayo muli ng kalakasan ng pangangatawan, no? Physical na kalakasan ng pangangatawan. Niligtas po tayo sa kapamagan, no? At maging sa mga karamdaman. At higit sa lahat, na kung saan tayo po muli ay narito para makapagpasalamat, no? Maging sa mga biyayang pangmaterial na ating pong natanggap sa pang-araw-araw sa ating pamumuhay. At siyempre, nagpapasalamat tayo dahil nandito tayo muli, higit sa lahat, sa araw na ito at tayo po na kung saan muli ay makapag-aralan sa salita ng ating Panginoon. Yun po yung pinakamahalaga po sa atin na kung saan narito tayo sa araw na ito dahil ang araw na ito po yung araw na kung saan available po tayo sa ating gawain. Dahil alam po natin na ito yung araw naman na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon para magkaroon po tayong ganitong pagkakatipon. Para magkaroon po tayo ng ganitong mga pag-aaralan sa isa't isa na maging sa aktual na nandito tayo, harap-harap, no? Maging doon din po sa mga ibang kapatid na hindi po nakakapagdalo sa bahay-sambahan sa mga ganitong araw. Na kung saan dahil po sa ginagawa po natin na pagla-live, so diyan pagka nagbukas sila ng kanilang mga CP, no? Papanood po nila yung ating pangangaral, no? At doon po na kung saan maging hindi po sa mga araw na ito, kundi yung araw na available sila, lalo po sila ay nasa mga trabaho. No? May mga kanya-kanya trabaho at meron kanya-kanyang mga sinusunod na siyempre yung mga amo na nagpapasweldo po sa kanila. So, yan, hindi po yan problema po, no? Sa atin bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Basta ang malaga, tayo, nasa Panginoon. Na nagpapatuloy tayo na gumagawa po ng mabuti. Higit sa lahat sa ating kapwa. Kasi yung mabuting ginagawa natin sa ating kapwa, nandun na po yung katuparan na yung pag-ibig. Kaya nga gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, kasi nga, may pananampalataya ka sa ating Panginoon. So, kahit hindi po tayo nagkakaroon po ng oras, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon para tayo po ay pumasok sa sinaguga, no? Sa araw ng Sabato, kaya sa mga simbahan po na pinagkakatipunan natin, especially sa araw na to. So, yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Basta mahalaga po yung hindi tayo gumagawa ng masama, no? Kasi, unang-una, kung yung itinuturo ng ating Panginoon na mayroon tayong ginagawa sa mga malilit na batang ito, ay sa akin yung ginawa. Ganun po yan mga kapatid ko. Alam po naman natin siguro kung ano po yung mga ginagaya po o ipinapagaya po sa atin ng ating Panginoon na kailangan gagawin natin doon sa mga maliliit na mga batang ito. Siyempre, alam po natin yung mga bata. So, nandiyan po yung madali lang silang magkaroon ng kaibigan. So, ganun din ang kailangan po sa atin na bagaman tayo, may mga edad na. So, pwede tayong maging bata doon sa mga pag-uugali, huwag lang sa pag-iisip. Huwag lang po sa mga pag-iisip. Kundi kinakailangan maging katulad tayo ng mga bata na alam po natin na yung bata, so, halimbawa lang natin po yung halimbawa nagkakaroon ng sama ng loob, mamaya, okay na. Hindi na po nalulubugan pa nga ng araw kung tutusin yun, di ba? Ang sabi sa Biblia, Magagalit kayo, ngunit huwag lubugan ng araw. Pero yung bata, siguro,
Ha? Pag nagkaroon ng sama ng loob, nag-aaway-away mo, nagkakasagutan yan, naku po, minuto lang, baka wala pang isang oras, bati-bati na yan. O di ba? Kaya doon tayo magsitulat, ha? Sa mga bata, ha? Sa mga kahalayan, doon tayo makitulad sa mga bata. Pero doon sa mga pag-iisip, ha? Yan ang huwag natin gayahin kasi pag kayong sa pag-iisip naman, ha? Isip bata ka, ayun ang mahirap. Ha? Alam niyo ba kung anong isip bata? Matanda na yan, pero isip bata pa rin. Kasi ginagaya yung mga bata eh. Yung oo niya, hindi. Ganun yun. Ha? Pabago-bago kasi bata eh. Huwag tayong maging bata doon sa pag-iisip. Pero doon sa mga kahalayan, magiging bata po tayo. Ibig sabihin, kahalayan ba? Yung mga away-away na, bati-bati, gano'n. Ibig sabihin, gano'n tayo. Ha? Pero yung mga ano, kasi nasa lubos na po tayong pag-iisip, kaya huwag tayong maging bata na. Pagbata sa pag-iisip. So, yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, ito po yung araw na ito na kung saan is ipinagpapasalamat po natin dahil kahit ilan lang tayo dito, nagpapatuloy pa rin tayo. Ngunit bago po dyan, ha? So, dako tayo sa ating pong programa. Una sa lahat, tumayong bawat isa at awitin natin ang pabungan awit, Tugsuliya, purihin ang Diyos Ama. Purihin ang Diyos Ama, bukal siya ng kabutihan. Ang anak at Espiritu, purihin lagi natin siya. Amen. Tayo po ay upo sa kanya-kanyang upuan at manalangin po ng tahimik. Hindi naman po yan. Gero yan. Kaya lagay mo dyan. Dyan. Kung tapos na po ang lahat, sa panalangin po, muling tumayo o pag-awitin ang congregation song sa pahina 52. Nangailangan ng Diyos ng mga manggagawa, katuturuan niya ng katotohanan, umiling ng biyaya na aking ipahayag, o biyayaan mo ako. Ibilang
Sisiyahan na ko ng maugasan mo ng iyong dugong banal, walang katapusan. Maawa ka sa akin, makapangyarihang Diyos, o biyayaan mo ako. Ibilang Panginoon sa puso mo mapagpakumbaba. Ibilang mo, Panginoon, at biyayaan mo ako. Sa pagpakikibaka, turuan mo ako upang magagapi ko ang mga kaaway. Ikaw ang siyang nasahan lahat ng panahon, o biyayaan mo ako. Ibilang Panginoon sa puso mo mapagpakumbaba. Ibilang mo, Panginoon, at biyayaan mo ako. Ako'y tapat tumulong sa pasan ng iba, at tuturuan mo na mapanalangin. At sa katungkulan ko, maglilingkod ako, o biyayaan mo ako. Ibilang Panginoon sa puso mong mapagpakumbaba. Ibilang mo, Panginoon, at biyayaan mo ako. At tayo po ay manatili sa ating pagkakatayo at aking basahin ang banal na aklat kasama panalangin lingkod dito po sa mga sulat ng Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5. Umpisan po natin ang ulo patuloy. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalagitan. So, sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisibig, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. 3. Na kung mabihisan nga kami niyaon, ay hindi kami mga sumbungan, hubad. 4. Sapagkat tunay na kaming nasa tabernakulong ito ay nagsisibig na bibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. 5. Ngayon ang gumagawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbibigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. 6. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na
samantalang kami ay nangasa tahanan, sa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. 7, sapagkat nagsisilagad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. 8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't maybe ang amin namang pinagsisikapan maging tahanan man o di man ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Uling talata 10, sapagkat tayong lahat ay pinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang maganap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Tayo po at manalangin. O Diyos, narito kaming muli, Panginoon, sa mga oras na ito. Nagpapasalamat. Nagaya po ng aming pong pagbungad na pananalita, Panginoon, na kung saan na kami nagpapasalamat sa pag-iingat mo sa amin sa anim na araw, sa aming mga gawain, sa aming pagganap buhay, na inilayo kayo, Panginoon, sa tugsog kapangpan, maging sa mga karamdaman. At kaya narito kami sa mga oras na ito, nagpapasalamat ang patuloy sa mga gawain ito, Panginoon, na sana po muli ang pag-iingat mo sa bawat sa amin sa araw na ito hanggang sa kami matapos sa mga pag-aaral po ng iyong salita. Muli, inihiling namin sa inyo na ang kaunawaan ng bawat isa sa amin ay iyong pagkaloob at higit sa lahat ang iyong pagkalooban, Panginoon, upang mangaral ayon po sa iyong salita, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, hindi lamang sa amin narito sa mga oras na ito, kundi sa bawat dako, kung saan sila rin po ay lubos na iyong ingatan sa mga daraanan, sa sasakyan, makarating nawa sila, naligtas bawat isa, upang sampayin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Sana rin po, bigyan po rin sila ng sapat ng kaunawaan ayon sa mga ipagkaloob mo sa kanila na kanilang pag-aaralan sa mga oras nito upang ang iyong kalooban, Panginoon, ay magkaroon po ng katuparan sa bawat sa amin. At maging sa mga hindi nakatalo sa mga oras na ito, at dahil nga po sa mga kanyang-kanyang gawain na kung saan mayroon din po silang mga sinusunod na pinakapanginoon dito sa lupa, kung saan nandyan pa rin na nagpapatuloy, Panginoon, na sumasampalataya po sa inyo, na kung mayroon po silang time at nakakapanood sa amin po mga pag-aaral na ito, kung saan bigyan mo rin sila ng tamang pag-iisip, Panginoon, upang magkaisa kami ayon sa iyong nais, Panginoon, na pananampalataya ng bawat sa amin sa iyong sinugo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, hiling namin ang lahat na ito at sa po na po yung aming pumamahal sa buhay. Patuloy na ang pag-iingat mo sa kanila sa mga oras na ito, saan man sila paroon, iligtas mo sila sa mga kapamakan at maging sa karamdaman. Tampo na po yung mga kapatid na may mga karamdaman sa oras na ito, hiling namin, Panginoon, ikaw lang nakakalam. Idinudulog po namin sa mga oras na ito, Panginoon, na kung saan ipuwin mo kanilang buong pangatawan, kung sila rin po ay magsigaling, Panginoon, at magbalik ang kanilang kalakasan kanilang pangatawan. At siyempre, Panginoon, ang higit sa lahat yung kalakasan ng panampalataya at binahagi mo sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, at hiniling namin sa mga oras na ito, ang po na ayon po mga nagawang pagkakamali, maging sa isip at salita, patawarin mo kaming lubos, hiniling namin ito, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Isa pa, special song sa lahat, sabay na. Yan po yung pagpupuri kasi, napagkalaga na yung pag-awit po natin. Pagpupuri po yan eh. Buhay ay inalintulad sa mapanglaw paglalakbay. Patuloy sa iyong paglakbay hanggang sa kamatayan.
patnubay sa ating pamumuhay. Mag-ingat palagi tayo, gawa niya ay susundin. Ang kamay mo pagtibayin, landas mo'y tatanawin. Patnubay ang Panginoon ko, hanggang sa makarating. Ang mga anghel mag-ingat, pagpupuri ay lagi. Minsan mayroong mga hadlang, may bagyo at may ulan. Sa daan na liliguan, mayroon kapahamakan. Manalig lagi kay Jesus, huwag mabadis at matakot. Ang kamay mo pagtibayin, landas mo'y tatanawin. Patnubay ang Panginoon ko, hanggang sa makarating. Ang mga anghel mag-ingat, pagpupuri ay lagi. At salamat po mga kapatid sa awit handog natin sa Panginoon. Tayo po ay umupo at patuloy po sa ating pong programa. Kakuha naman po natin sa oras na ito ang pag-aaralan po ng salita ng ating Panginoon. Kasi alam po natin lahat na ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay napakahalaga po, no? Sa bawat mananampalataya. Dahil para malaman po natin kung ano po talaga yung sinasaloob ng Panginoon o yung kalooban ng Panginoon na magkaroon ng katuparan po sa atin. Ha? Kaya yan po yung napakalaga na lagi po natin inihiling sa Panginoon na itong mga napag-aaralan po natin mga salita, lalong-lalo na po doon sa mga matalinghaga, lagi po natin inihiling sa Panginoon na sana po bigyan po tayo ng sapat na kaunawaan para may pahayag po natin ng ayon sa kanyang kalooban, hindi sana doon sa mga sarili nating kagustuhan. No? Kailangan lahat, no? Sa Panginoon para hindi po tayo magkamali. Ha? Kaya nga nandiyan po yung sinasabi ni Pablo na mag-ingat ka sa iyong turo. Ha? Inihiling po natin lagi sa Panginoon na sana, sa pagtuturo po natin, huwag po tayong hayaan na doon po sa mga pagkakamali po natin ay magpatuloy. Kundi inihiling po natin kung ano man yung kahilingan po natin, na kung ano man yung nagawa natin, kung ano man yung mga pagkakamali po natin, inihiling po natin yan lagi sa Panginoon. Kasi hindi po tayo lubos perfecto. Hindi natin masasabi na tayo, hindi tayo nagkakamali. Ano pa tayo nananalangin sa Panginoon na tayo po patawarin na ano man natin nagawa, maging sa isip at salita. Kasi tayo, mayroon talagang time na minsan, nakakalimot. Kaya nga mayroon po yung mga pag-aaral po natin, mayroon po yung mga medyo mabigat na salita sa Biblia, mayroon din yung mga paalaala po. Yan po yung nilalaman ng Biblia na atin pong pinag-aaralan. Siyempre, natural, pag nakakalimot tayo, dahil po doon sa mga salita po na napag-aaralan po natin, kumbaga, doon bumabalik po yung mga ano po natin, yung pag-iisip po natin. Ha? So, yan po yung
kahalagahan po ng pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, sa Biblia, sa salita ng Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon, kami po ay nangungumusta po sa lahat ng kapatid dito po sa Tala Church. Lahat na po yan. At nagano ako ng nagbukas ako po ng GC, mga kapatid ko sa Panginoon. So, doon may nakita ako na kapatid na naka-open yung nila, CP nila. So, nangumusta po ako sa kanila. So, nag-reply din naman na okay daw sila. Kaya po, salamat po na nandun pa rin yung kumbaga sa pangungumusta po namin sa inyo ay mayroon pa rin halaga. Dahil dyan po natin makikita yung tunay po ng pag-iibigan po natin. Na bagaman hindi tayo nagkakasundo ngayon sa mga salita o mga pag-aaralan po natin tungkol sa pananampalataya, so andun pa rin yung kumbaga ay mahalaga pa rin kayo sa amin. Sana po maging ganun kayo sa amin. Dahil wala po tayong personalan po dito na kailangan magkaroon po tayo ng sama ng loob. No? Kasi yung sama ng loob, yan po yung nakakapabigat po sa atin. No? Nandyan po yung kung saan nagbubugtong hininga na po tayo dahil dun sa mga sama ng loob. No? Kaya nga, kinakailangan po mga kapatid ko, no? So, kung hindi po natin maayos ngayon, itong mga pinag-aaralan po natin salita ng ating Panginoon, ang mahalaga po, magpatuloy po tayo dahil ang Panginoon din, siya rin ang mag-aayos sa lahat ng mga bagay na hindi natin pagkakaunawaan pagdating niya. Ang gusto ng Panginoon kasi yung hindi tayo magkakaroon po ng sama ng loob, hindi tayo magkakaroon ng mga pagkabahabahagi. Kasi tayo mga kapatid, hindi lang tayo, ang gusto ng Panginoon, lahat po tayo bilang tao ay pakikipagkasunduin tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Yan po yung purpose na gusto ng Panginoon. Kaya nga, nag-aaral po tayo sa salita ng Panginoon, hindi lang po yung sa atin dito, kundi yung mga kaibigan natin na nakapapanood. Kasi alam po natin, mayroon na pong mga kaibigan dyan sa sa pag-aanap buhay na mga tricycle driver din na, kuwan ka, nag-live ka na naman ng bakit parang ikaw lang? Sabi sa akin, maraming kasuhan na nagkatutok sa akin yung camera. Dahil ako yung nagsasalita. So, ayun. Yung iba naman, nandyan, nag-heart, nagla-like. Ibig sabihin, so, naiintindihan. Kasi hindi ka mag-heart, hindi ka magla-like, hindi mo naiintindihan yung pangangaral eh. Diba? Mayroon niyang dyan, mga aral hindi, pag hindi nagustuhan, maglalagay doon yung parang yung sticker na galit. Ay mga ganun. Pero sa awa ng Panginoon, wala naman ganun na nare-receive ko doon sa mga ipinapahayag ko sa salita ng Panginoon. So, salamat po doon sa dalawang magkapatid, no? Kahit na saan kayo naroon ngayon, hindi kayo nakakapagsimba kung alimbawa nga na nasa work kayo, o nasa ibang bansa kayo, kasi wala naman akong balita kung nasaan kayo, kung nandito man kayo sa Pilipinas. Kung mayroon po kayong time na makapanood po sa ating pagla-live, okay lang po na panoorin po ninyo. Ang mahalaga po dyan para makasiguro po kayo at maintindihan po, hindi lang po yung kayo nanonood, nakikinig. Kailangan po magkaroon din kayo ng basihan sa Biblia. Para yung mga mga talata na ipapahayag po namin, balikan niyo yan hanggang sa kung hindi niyo naiintindihan, humingi kayo sa Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo aking bibigyan. Siyempre, natural, ano hihingi natin si Trilene? Yung karunungan, hindi yung ayan, ibang lista, Rico, nabubuhay pa. Huwag tayo humiling ng iba-ibang kulay, ang kotse. Di ba? Lagi niya hindi ko makalimutan yun eh. Kasi yung tao kasi pag humihiling, yung puro pakinabang. O puro material na bagay. Gano'n ang tao. Pero pagka humihiling, hindi na pagbigyan, masama loob. Lalo pag dumarating yung mga karamdaman, hindi naman natin hinihingi yung karamdaman. Kusang dumarating yan. Ngayon, pag dumating yun,
umiiling sa Panginoon, di gumagaling, parang wala yung paniniwala. Alam niyo mga kapatid, ang nakapagpapagaling po sa Biblia, yung pananampalataya natin. Yung pananampalataya natin, number 1. Ayon po dito sa Biblia, sa mga kasaysayan, dahil sa palaking pananampalataya ng mga ito, sa abay ng Panginoon, dahil sa pananampalataya nakita niya, ngayon din, ayon sa nais mo, masusunod. Diba? Ano yung hinihiling ng ano lang? Yung sana gumaling ang kanyang karamdaman. Ayon sa iyong pananampalataya, anong gustuin mo, masusunod. Diba? Napakahalaga po yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Walang imposible. Pag mayroon tayong pananampalataya, no? Alam niyo, sabi sa Biblia, kung mayroon kang pananampalataya na sing laki ng butil ng mustasa, laki pero tingnan natin, late no? Malaki na yun. Pero titingnan mo, ang late nun. Yung buto ng mustasa. Walang imposible kung mayroon kang ganon, kalaki. Wag na natin ganong kaliit kasi talaga maliit na yun. Pero sa Panginoon, para sa Kanya, malaki na yun. Pero kung titingnan natin, maliit yun. Di ba? Pero mo, kung mayroon kang ganon, yung mga bagay na imposible, mapapalit pag sinabi mo doon sa bundok, lumipat ka, anong nangyayari? Mayroon bang imposible sa Panginoon? Kung mayroon kang pananampalataya, gano'ng kalaki. Lalo pa kaya yung gusto mo lang sa Panginoon dahil sa pananampalataya mo, sa karamdaman mo, gagaling ka. Saglit lang yun. Walang imposible sa Panginoon. Pero, yung hilingin natin sa Panginoon na tayo, bibigyan tayo ng mahabang buhay. Kung yun ang hilingin natin, mahihirapan din tayo sa sobrang tanda natin mahihirapan, pati pamilya natin dahil sa pag-aalaga sa atin. Isipin nyo na lang, hindi lang yung magulang o tayo, pag tumanda, ang nahihirapan. Pati yung mga pamilya mo, mahihirapan din yan sa pag-aalaga sa iyo. Ang sa atin, hilingin natin sa Panginoon, yung sapat. Kung ano yung gusto niya, tayo magagawa. Kung nasa pa tayo, medyo malakas pa natin, malapas pang katawan natin, lalong-lalo po yung inyong lingkod, kasi nga sa totoo lang, dito po sa Tala Church, bilang lalaki, ako na lahat. Kung nawala pa ako, si Brad Louie, bihira na rin kasi nasa Pangasinan siya. So ano mangyayari po? Kaya inihiling ko sa Panginoon, kung mawala man ako, sigurado may kapalit. Kahit ako lang lalaki dito, may sumulpot sana rito. Na kung saan ay bigyan ng mabuting kalooban ng Panginoon para itong kunting kaawan dito, kapag patuloy niya po na kung saan aalagaan. Inihiling po namin sa Panginoon yun. Ilan na po yung kapatid natin dito na kung saan kasama natin lagi, kasama natin sila. Pero sa ngayon, kagustuhan din ng Panginoon na gano'n na lang, talaga ang ganto ng buhay binigay sa kanila para siguro hindi na lubos na magkasala. Kasi sayang naman para ng palataya kung magkakasala tayo namatay. Di ba? Kaya nga sa Panginoon tayo, kung nasa Kanya po yun kung gusto na tayong pagpapahinga. Siyempre, alam niyo mga kapatid ko, yung katawan natin, ukol sa lupa. Ginawa tayo sa lupa, babalik sa lupa. Pero ang kaiban doon tayo na sumampalataya kay Kristo, dahil sa pananampalataya natin, mamatay man tayo, natutulog lang tayo sa Kanya. Pagdating ng Panginoon, gigisingin tayo, ibabangon tayo sa pagkakatulog. At yan naman po, mga kapatid ko, ang inaasahan natin. Tayo maging handa, ano man mangyari sa atin, handa tayo. Kung nandyan yung karamdaman, hingin natin sa Panginoon, dagdagan po ang buhay natin, pagalingin tayo. Kung nga ang Panginoon, hanggang doon lang ibibigay sa atin, huwag tayong sasama ng loob. Wala tayong magagawa kahit anumang gustuin natin. Ang gandun lang, ang gandun na lang yun.
Kaya nga, habang malakas pa po yung ating pangatawan, habang wala pa po tayong mga karamdaman, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi pa ako nag-maintenance. 60 na ako. Ha? Medyo senior na. Oh, hindi, medyo senior na nga kasi kaya ako sinabi medyo, nung nakaraan araw lang nag-60 ako, salamat sa Panginoon at umabot ako. Sana madagdagan pa kahit na, ano ba yung tsura ng 80? Ha? Hindi ko sa... Ha? Malakas pa rin ba yun? 80? Hindi ko pa subok kasi 60 lang ako eh. Yun, pagka umabot ako dun sa 80 siguro, yung mga bata dito na lalaki, siyempre, makaya na magiging supling. Yan din ang mga susunod. Kasi hindi nahayaan ng Panginoon na talagang ito. Ha? Hindi po hayaan ng Panginoon na talagang yung mga uubos tayo. Ang nais nga ng Panginoon, maaari lahat ng tao maligtas eh. Dahil nga lang, no choice din. Hindi rin mangyayari kung ayaw ng tao. Di ba? Gusto ng Panginoon lahat maligtas, pero tao ayaw. Di ba? Mayroon yung gusto, pero hindi alam, yung kagustuhan niya, ayaw din ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, mga kapatid ko, napakalaga po yung tayo yung kalagayan po natin, alam po natin, hindi natin hawak yung ating buhay. Habang buhay tayo, gumawa po tayo ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Ha? Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na po itong araw na ito na kung saan yung pag-aaral at pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, mahal ko ang bawat, sabi nga ni Kristo yung turo, ibigin mo yung kaaway. Wala naman akong alam na kaaway, maliban doon sa umaway sa amin. Di ba? Pero diyan pa rin ako. Diyan pa rin ako. Nagpapakita pa rin ako ng pag-ibig po sa inyo. Dagan nga lang, yung pag-ibig ko, pagdating po sa pangarap, may kabagsikan. Kasi yung kabagsikan, mga kapatid ko, ayon kay Apostol Pablo, nagsasalita siya dahil sumasampalataya siya. Ibig sabihin, yung pananampalataya niya, ipinapakita niya na talagang sigurado. At ang mangyari, gusto ni Pablo, na maging ganun tayo. Diba? Maging ganun tayo kay Pablo, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, magsitulad kayo sa akin. Mayroon bang nagsabing ganun ng mga apostol? Maliban kay Pablo? Si Pablo lang nagsabi noon, bilang apostol sa mga hintil, magsitulad kayo sa akin. Bakit tayo magsitulad sa kanya? Kasi mayroon sa tinularan eh. Di ba? Tumulad sa kay Kristo. Natural tayo naman bilang kapatid, bilang apostol sa ating mga hintil. Tutularan din natin siya kasi yung mga pananalita yan, yung mga ginagawa niya, yung pagpapahid niya kay Kristo, ganun po tayo, tumulad po sa Kanya. Kapatid ko. So, medyo napahaba po na po natin sa mga introductions po natin. Pero kahit mga ganun man lang, napakahalaga po na sana maintindihan po natin na pasensya na kayo muli. Pinapauna ko na sa inyo yung pasensya na kayo kung nasasaktan kayo sa akin. Kung medyo yung tawag doon, yung para bang ano kayo sa akin dahil sa pananalita ko. Pasensya na po kayo. No? Parang yung dating ko, na pananalita, masakit. Diba? Pasensya na po kayo. Nagmamahal lang po ako. Nagmamahal lang po ako. Gusto ko lang may pakita sa inyo na yung pangangaral namin sa Biblia, o yung isa doon sa pangangaral ko na may kabagsikan, para makuha po natin yung sustansya, para maintindihan natin yung kahulugan, yung kasiguruan ng ating pong pananampalataya na ibinabahagi po. Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, dadago po tayo ngayon sa ating pong pag-aaral po sa salita ng ating Panginoon. Pag-aaralan po natin ito po mensahe. No? Yung mensahe po sa Biblia na pagkakasundo.
Yung pagkakasundo, mga kapatid ko, napakalaga po. Kaya kinakailangan magkaroon po tayo ng pagkakasundo. No? Yung pagkakasundo na ito, yung kagustuhan po ng Panginoon ayon sa pag-aaralan po natin. Hindi yung kagustuhan po natin sa sarili. Ha? Kasi, mayroon yung gusto ng ganitong kapatid, magkakasundo tayo, pero mayroon pa naman para magkaroon ng pagkakasundo, yung sumunod tayo dun sa mga namiminuno. Yung pagsunod sa namiminuno, nasa Bible po yan. Inilagay po yan. Inilagay sila na sila'y pawang nangagpupuyat dahil sa inyong kaluluwa. At ang Pangulo ay hindi kilabot. Ha? Hindi kilabot. Oh, yun ang sinasaad sa Biblia. Kaya, yung ano po natin, yung pinag-aaralan po natin, kailangan po maintindihan po natin. Ha? Yung mensaheng ito sa atin ng Panginoon. Na pagkakasundo. Ayon po dito sa sulat ni Apostol Pablo, na binanggit po natin kanina, paano tayo magsitulad sa kanya, nagaya naman kay Kristo, at siya ang apostol na kung saan ay apostol natin bilang mga hintil, mayroon po siya na ibinabahagi po sa atin sa mga oras na ito na dapat po natin maalaman. Dito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, sa kanya pong 18 hanggang 19. Sa verse, tanggalin ko nga muna yung salamin ko kasi nahihilo ako pag nagbabasa ako. Pang ano lang yan, parasited lang yan, palayuan, pangmalayuan. Ngayon, dito po sa, babasahin po natin, sa ikalawang Korinto 5, umpisan po natin ang 18. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinapakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Ha? So, bilang isa sa apostol si Pablo at apostol sa mga hintil, ito po yung kanyang mensahe po sa atin na kung saan itong mga binanggit niya na lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos. Lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. At ang ministeryong ito ay ibinigay sa kanila para sa pagkakasundo. Ibig sabihin, hindi lang kailangan tayo magkakaroon ng pagkakasundo po dito sa samahan po natin bilang isang katawan, kundi ang nais, yung lahat ay magkaroon din sila ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Kaya nga po yung pinapangaral po natin yung salita ng Panginoon, hindi lamang dito sa atin, kundi sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Na ang ipapangaral po natin, siyempre, kung paano tayo magkakaroon ng pakipagkasundo sa Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Bakit? Hindi na kailangan tayo magkaroon ng pakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kasi tayo po, nakatalikod tayo dati sa Diyos. Sabi tayo, pero hindi lahat. Nandyan yung pagtalikod po natin, nandyan po kung saan tayo lumakad sa sarili nating lakad, nandyan kung saan anumang kasamaan ginawa natin. Diyan tayo nagkaroon ngayon ng kasalanan. At dahil sa kasalanan natin yan yung ibinigay niya ang kanyang anak, pampalubag loob sa ating mga kasalanan. So diyan tayo magkakaroon ng pakikipagkasundo. At itong ministeryong ito
tungkol sa pagkakasundo ay ibinigay sa amin, sa Apostol Pablo. Wala pang ibang pinagbigyan. Kundi yung mga apostol ni Pablo. Kahit basahin mo yung lumang tipan, yung pakipagkasundo kay Kristo, wala po dyan kasi nga si Kristo hindi pa nasusugo. Kaya nga nung nasugo na si Kristo, ito po yung mensahe. Na kung bakit sinugo ng Ama ang kanyang anak para magkaroon ng katuparan yung magiging kasunduan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So dito pumapasok ngayon yung pananampalataya natin sa kanyang anak na si Kristo. Kasi magiging walang kabuluhan yung pakikipagkasundo natin sa Diyos kung hindi rin tayo sasampalataya kay Kristo na kanyang anak. Kaya yung pananampalataya po, mga kapatid ko sa Panginoon, dito na sa kanyang anak at sa pananampalataya natin sa kanyang anak na si Kristo, doon tayo magkaroon ng pakipagkasundo sa Diyos. Diba mga kapatid ko? Ngayon, sa versikulo 19, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan. Hindi lang tayo Hindi lang tayo. Sa Kanya rin. Bakit yung sanglibutan ipinagkakasundo sa Kanya rin? Kaya nga, ibinigay ang Kanyang anak. Sabi nga doon sa Juan 3:16, sapagkat kayo lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang Kanyang anak, ay binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinapagkasundo rin yan sa atin sa pamagitan ng Kanyang anak na si Kristo. Ayan hindi lang tayo kung saan tayo ay makipagkasundo sa Diyos at nandito na tayo. Kundi gusto ng Panginoon lahat, magkaroon tayo ng pagkipagkasundo sa Diyos. Kaya nga nandun yung pangangaral po natin Kaya nga pinapangaral po natin na kahit sino pa Minsan sa totoo lang, pag mayroon akong nabasang ibang samahan o ibang relihiyon, mayroon po silang mga isinisin o mayroon silang mga live. Pinapanood ko yan, kinukuha ko yung mabuti. Kasi hindi naman masama yun na makikinig ka doon sa iba na nagsasalita ng salita ng Panginoon. Kunin mo lang yung mabuti. Kasi sabi sa Biblia, sinukin ninyong lahat ng mga bagay, ingatan niyo mabuti. Nasa Thessalonica po yan. Kung alam mo mabuti, ingatan mo. Kung alam mo masama, itakwil mo. Ganon lang kasi yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi yan porque iba yung nagsasalita, iba yung nagtuturo. Hindi na natin kailangan pakinggan, hindi tayo magkaroon ng yung interest ba? Sa totoo lang, yung ibang mga ngaral, mas magandang pakinggan Parang ang linaw-linaw. Kaya nga lang, uli mo yung mabuti, yung mga style ng pananalita, yung mga pag-aalaga sa mga nasasakupan niya. Yun ang kunin natin mga halimbawa sa kanila kasi ano ba itinuro ni Kristo? Saan ba itinuro ni Kristo yan? Sa atin lang ba? Sa mga pinagkatiwalaan lang ba ng tupa? Mayroon pong ipinagkatiwala ng Panginoon na kanyang mga tupa. Diba? Pero, doon sa mga, kung isipin natin, iba naman araw yan. Linggo yan. Wala po tayong karapatan na magsabi porque linggo. Hindi na maliligtas. May provision. May provision mga kapatid ko. Yan ang pagkatandaan po natin. Kaya nga hindi po sila tunay na makapagsampalataya sa Panginoon kasi kulang yung mga sugo. Hindi porke kasi nangangaral ng salita ng Panginoon. Sugo na yan. Sa totoo lang maraming sugo ngayon na upahan. Maraming pastor ngayon na upahan.
Dito nga sa atin, nakukuha natin na proud tayo mga pastor dito, no? Yung mga manggagawa dito sa iglesia, wala pong sweldo. Proud tayo, walang sweldo. Ha? Oh. Kaya sabi natin, tayo nagsasakripisyo, walang sweldo. Eh ngayon, masasabi natin, dahil nga doon sa wala tayong sweldo, totoo kaya na nagsasakripisyo tayo? Totoo kaya na si Kristo yung pinapayag natin? Totoo kaya na lumalakad tayo ayon sa lakad ni Kristo? Oh. Sayang. Sayang po yung mga panahon na ginugol natin. Kung ilang taon na tayo dito sa Jerusalem Church of God, dito na tayo tumanda, pero yung kalagayan natin, hindi pa natin nakuha yung tamang aral. Kaya nga nasasabi po natin na hindi pa natin nakuha yung tamang aral kasi sa Biblia, dito po nagsasaad na talagang hindi pa totally na yung mga aral na itinuro po sa atin na hanggang ngayon nagpapatuloy ang mga ito ay yun pa rin ang makapagbibigay ng kaligtasan sa kanila. Mga kapatid ko kahit anong gawin po natin, kahit anong pag-research natin, wala po tayong makita na yung sinusunod ng tao ayon sa kanyang sarili, maliligtas siya. Ayon sa kanyang sarili na sinusunod. Yung sa atin, di naman sarili natin yung sinusunod natin Sino sinusunod natin? Si Kristo. Bakit sinusunod natin si Kristo? Anong dahilan at bakit natin susundin si Kristo? Diyos ang nagsabi. Ito ang aking anak na siya kung kinalulugdan siyang yung pakinggan. Siyempre, pinakikinggan natin si Kristo. Kung ano yung mga salita ni Kristo, yun din ay pinapahayag natin. Hindi sa sarili natin yun. Hindi katulad ng iba, na kung iisipin mo, kung pag-aaralan mo, hindi sa Panginoon, kundi sa sarili, yung sinusunod. Sana po maintindihan po niya mga kapatid ko sa Panginoon. Mahal ko kayo, kaya gusto ko na maitama na yung kagustuhan po ng namumuno, pag sinusunod po natin yan, siguraduhin natin na kalooban ng Panginoon yun. Hindi na. Kaya nga po tayo magsaliksik. Wala man sinabi magsaliksikin yung aklat ng Panginoon. Wala man sinasabi kung sino magsasaliksik. Wala man sinasabi magturuan kayo isa't isa kung sino na magtuturo. Sabi nga dito, kung mayroon kang bagong aral, magsalita ka. Dahil pa doon sa mga talata na yun, na siyang nagkakaroon ng katuparan sa amin, yung pagdahilan na hindi nyo matanggap porque yung aral namin sa Biblia na aral ni Kristo ay hindi nyo matanggap. Dahil iniisip ninyo, hindi utos ng Diyos yun. Tandaan nyo, may utos ng Ama na kung saan magpatuloy tayo. Yung utos na yun, nandoon kung saan tayo magiging sakdal. Kung pag-aaralan natin kung saan nandun yung sakdal o kasakdalan, na kay Kristo dahil siya lang sakdal. Siya lang ang perfect. Kumpleto. Nasa kanya ng lahat. Mga kapatid ko, di ba? Kaya nga po, lagi po natin sinasabi, yung pagsunod dun sa sarili natin. Kaya naging sarili na natin yan kasi sa totoo lang, naging sarili natin yan dahil tumulat, kumbaga, gumawa tayo ng sarili po natin kautusan Hindi naman total utos ng Diyos sa atin yan. Sa kanila lang na pinagbigyan. Pero sa kabila lang binigyan ng utos. Itong Israel, mga Hudyo, pinatitigil na rin sila dyan. Tapos tayo ngayon ng mga hintil, magpapatuloy dyan. Kung sila lang mismo na pinagbigyan, pinatitigil na sila dyan. Tapos ngayon magpapatuloy. Bakit pinatitigil na dyan? Kasi nandyan na si Kristo, doon na tayo lahat magkaisa. Hudyo, Grego, tayo lahat magkaisa.
Saan? Sa pananampalataya kay Kristo. Yan yung mensahe na kung saan tayo magkaroon ng pakipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga pinapayag po natin, si Kristo kailangan lahat po tayo. Si Kristo ipapayag po natin. Hindi porque ipapayag po natin si Kristo, wala na tayong kautusan. Diba? Sinasabi naman dun sa Galacia Kapitulo 5, 22-23. Kung mayroong kang bunga ng Espiritu, nasaan ba yung bunga ng Espiritu? Nasaan yun? Nandun sa pagsunod sa Ten Commandments? Bunga ng Espiritu? Wala po ang bunga ng Espiritu doon sa Ten Commandments. Bunga ng laman yun. Ano yung bunga ng laman? Kamatayan. Bunga ng Espiritu, ano yun? Ayun, sa gayong bagay ay walang kautusan. Ano yung mga kautusan binabanggit na sa gayong bagay? Walang kautusan pag may bunga ka ng Espiritu. Natural, yung kautusan na sinusunod ng tao sa kanyang sarili. Dapat yun na mawala sa iyo pag may bunga ka ng Espiritu. Kasi kung